Mga guys, mga kababayan, ang Pilipinas magtatayo daw ng bagong West Philippine Sea Command para tapatan ang PLA Southern Theater Command. Ito yung PLA, ito yung mga sundalo ng ng China diyan sa West Philippine Sea. So merong isang senador. Merong isang senador dito na nagpanukala So itong senador na ito malamang ito yung makabayan talaga may malasakit sa ating teritoryo. So dito natin malalaman kung sino siya Ang panukala niya ay magtayo ng bagong West Philippine Sea Command Center mismo diyan sa West Philippine Sea. Parang nga naman siguro madali. Kumbaga para madali ang command center So hindi nadadaan sa mga kung ano-ano mga ahensya pa na nagtuturuan. Para magandang panukala to mga kababayan So kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please huwag nyo kalilimutan mag-subscribe, like and share na lang. Okay, bago tayo mag-umpisa. Okay? So kasi ito yung tatalakayin natin. Ito yung maiinit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Okay? So please paki-subscribe din kay Ariel TV So sa kanyang video to nabibigyan lang natin ng reaction video. Okay? So pwede rin naman kayo mag-comments down diyan kung ano mga saloobin niyo tungkol dito sa mga sa mga usapin nito sa West Philippine Sea. Okay, mga guys, umpisa na natin mga guys Don't forget like and subscribe na lang muna. Okay? Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas magtatayo ng West Philippine Sea Command para tapatan ang Southern Command ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Umapila si Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo na ng West Philippine Sea Command na reresponde sa rehiyon. Ayon kay Tolentino, dadalawang command lang ang may sakop sa malawak na West Philippine Sea, ang Western Command na saklaw ang Palawan, Panatag at Ayungin Shoal at ang Northern Luzon Command na sakop naman ang Bajo de Masinloc. Sinabi ng mambabatas na nananawagan siya kay PBBM at kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na bumalangkas ng guidelines para sa paglikha ng West Philippine Sea Command. Iginiit ni Tolentino na panahon na para sundin ang layunin ng Philippine Maritime Zones Law na lumikha ng ating sariling command para sa pagpapaigting ng maritime security. Mapapabilis nito ang pagtugon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa tuwing may insidente sa West Philippine Sea. Nakatakda namang sumulat si Tolentino kay Pangulong Marcos para formal na hilingin ito. Upon the President. Okay So maganda naman Maganda naman 'tong panukala ni Senator Tolentino na may sariling command center ang West Philippine Sea. Mapapadali na ayaw nila yon, mapapadali ang responde. Kumbaga kung may nangyari o nanggulong mga China o mga Chekwa diyan sa West Philippine Sea, ang isa lang ang kikilos, kundi yung command center na West Philippine Sea. Ganun ang pagkakaintindi to mga guys. So maganda rin itong panukala ni Senator Tolentino As the Commander-in-Chief of all the Armed Forces of the Philippines, as well as Secretary Gilbert Teodoro, to immediately craft guidelines for the creation of a West Philippine Sea Command. Yon. I repeat, I call for the creation of a West Philippine Sea Command, separate from the Western Command and the Northern Luzon Command. Yon. Palawan and the areas adjoining Panatag and Ayungin are under the Westcom. Bajo de Masinloc, which is near Zambales, is under NOLCOM. It is about time for purposes of implementing the Philippine Maritime Zones Law that we create our own, a new command
which is the West Philippine Sea Maritime Command for Maritime Security, because this, for the first time, we referred to the West Philippine Sea in that Philippine Maritime Zones Law for improved response capabilities for both the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard, and enhanced coordination between those two naval agencies, including the Philippine National Police Maritime Command. So makikita nyo ngayon, for purposes of response, magkahiwala yung NOLCOM at magkahiwala yung WESCOM. Di ba dapat gawin na lang natin isa? So, yung po, kung meron kayong gustong makuha sa aking mungkahi ngayon na bago, ayun po yun. Create a West Philippine Sea Command. Yes. To be headed by? To be headed by an admiral of the Philippine Navy. Yun. Di ba? Wala tayo no kasi hati nga eh. We're confronted with the Southern Theater Command of the PLA. Isa lang sila. Tayo, iba doon, iba dito. Isahin na lang natin yun. Di ba? So, paano nyo pa-explain? It will now improve our response capabilities because a dedicated command would provide focused leadership, resources, and operational capabilities to address security challenges such as yung mga nangyayari ngayon, including piracy and illegal fishing. Yun. Although there is a task force, West Philippine Sea, pero mas maganda meron ng permanency. Establishing a dedicated command would strengthen the AFP's capacity to safeguard national interests, enforce sovereignty, and ensure the security of our maritime domain. Taking into consideration the recently enacted Republic Act 12064 and 12065. So sir, pag kinrate Yun, yung... yun ang bago. Pag kinrate yung West Philippine Sea Command, i-abolish na yung task force? That should be the case. That should be the case. Ang task force kasi is ad hoc. Temporary lang yun eh. Pag yung may sarili ng patch yan. It will show our resolve and determination to really enforce our laws. Di mo ngayon na nangyayari, pagka yung intrusion nung isang linggo sa malapit sa Pangasinan, ang pag-challenge na ng Coast Guard ganito eh. This is Philippine territory. You are now violating the Philippine Maritime Zones Law. Please leave immediately. Ini-invoke na natin yung Philippine Maritime Zones Law. Ano yung nakalagay sa Philippine Maritime Zones Law? Yung West Philippine Sea. Di ba? So, napakahalaga ng Maritime Zones Law. Yun na yung pang-challenge natin eh. Hindi naman sasabihin ng China, we acknowledge now that we are violating the Philippine Maritime Zones Law. We are now leaving immediately. Oh. So, Pero kung makita nyo, yung dumaan sila sa Sulu Strait, nandun sila sa sea lanes. Dumaan sila sa sea lanes. Dumaan sila, hindi lang nila nasagot kung saan sila galing. So sir, yung creation ng West Philippine Sea Command through executive order? Ano lang yan, presidente na lang yan, tsaka sa Sandatahan Lakas ng Pilipinas through the Secretary of National Defense. Ang napakalaki kasi ng West Philippine Sea. Ito of the West Philippine Sea, yung Palawan, pumunta ng Zambales, ang laki niyan. So, operationally, I think Subic would be one. Although malayo sa Ayungin, may dalawa siguro. Wala namang overlap eh. Talagang, kasi yung Northern Luzon Command, you're not, when you speak of Northern Luzon Command, you're not just speaking of Navy, you're speaking of land forces as well. Yes, And tama. even Air Force. Tama. So itong West Philippine Sea Command, Navy talaga to. Navy talaga, naval presence. Ito na yung pwedeng mag-coordinate sa Indo-Pacific Command. Yes. Ito na yung pwedeng in charge sa multilateral exercise Yun. with Yes. Japan, kagaya ng pinropose natin noon with Japan, US, and Australia. So, doon lang sila sa West Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, Yes, yes. No? So maganda, no?
maganda yung panukala no ni Senator Tolentino no na magtayo ng sariling na West Philippine Sea Command para doon na lang lahat tungkol sa problema sa West Philippine Sea, doon na talaga magko-command sa West Philippine Sea Command. Lahat ng agency, military agency, pati sa Indo-Pacific ng Amerika. Sa West Philippine Sea Command na rin mag-uugnay. So maganda nga no. So pwede rin naman kayo mag-comments diyan mga kababayan ha. Okay no. So okay no, maganda yung panukala. Sana nga maaprubahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Department of National Defense na si Secretary Gibo. Para maganda panukala ni Tolentino. So pwede rin naman kayo kung mag-comments diyan mga guys ha. Kung ano man yung mga saloobin nyo. Okay mga guys no. So hanggang dito na lang tayo no. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please huwag niyong kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa lahat ng mga video na aking pang i-upload sa susunod na araw. Okay, yun. Okay, no, maraming salamat sa inyo.